Magandang araw sa lahat! Ngayon ay matutunghayan ninyo ang kwento ng isang lalaking si Labaw Dunggon, epiko ng Visayas. Si Labaw Dunggon ay isa sa mga lalaking anak ni Diwata Anggoy Alonsina at Buyong Paubari. Sa tatlong magkakapatid, si Labaw Dunggon ang nagpakita ng interes sa magagandang babae. Nang malaman niyang may babaeng nagngangalang Anggoy Ginit-Binitan, nagpaalam agad siya sa kanyang ina upang hanapin ang dalaga. Ina, maaari ko bang hanapin si Anggoy Ginit-Binitan upang aking pakasalan? Oo anak, maaari mo itong hanapin sapagkat ikaw ay mag-ingat. Sige ina. Pagkalipas ng ilang araw na paglalakbay, narating din niya ang kinaroroonan ni Anggoy Ginit-Binitan at kinausap niya ang ama nito. Ginoo, maaari ko bang hingin ang kamay ng anak ko? Sige, maaari mong mapangasawa ang aking anak, subalit dapat mong labanan ang halimaw na si Manalintad. Nilabanan nga ni Labaw Dunggon ang halimaw na si Manalintad hanggang sa ito ay kanyang mapatay. Napakagandang dalaga. At inalok na ni Labaw Dunggon si Anggoy Ginit-Binitan upang pakasalan. Binibini, maaari ba siyang pakasalan? At sila ay kinasal at tuluyang nagsama. Makalipas ang ilang buwang pagsasama nila Anggoy Ginit-Binitan, may nakita na namang magandang babae si Labaw Dunggon. Naging interesado si Labaw Dunggon na paibigin ang napakagandang babaeng nagngangalang Abyang Durunoon na nakatira sa Tarambang Burok. At hindi nagtagal, napalapit at napaibig ni Labaw Dunggon si Abyang Durunoon. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paghahanap ng mapapangasawa. Nabalitaan na naman ni Labaw Dunggon na may isa pang napakagandang babae, si Nagmalitong Yawa si Nagmaling Diwata na asawa ni Buyong Sarangnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Sa pagdating ni Labaw Dunggon, agad siyang hinarap ni Saragnayan. Hinamon ni Labaw Dunggon ng labanan si Buyong Saragnayan at sila'y naglaban sa loob ng maraming taon, hanggang sa nawalan ng lakas si Labaw Dunggon at tuluyan itong nagapi. At ginapos ni Buyong si Labaw Dunggon. Kapwa ng anak ang dalawang asawa ni Labaw Dunggon, at nang sila ay lumaki, hinanap nila ang kanilang nawawalang ama. Nagtutulungan ang magkakapatid sa paghahanap ng kanilang ama, hanggang sa napadpad sila sa teritoryo ni Buyong. Nilabanan nila ito at sa huli, hindi nila ito naiwagi. Nag-usap sila na humingi ng tulong sa kanilang lola, ang ina ng kanilang ama. Lola Abyang, maaari po ba kami mahingi ng tulong sa iyo dahil sobrang hirap pong patayin si Buyong? Maaari ko kayong tulungan sapagkat hanapin niyo ang isang baboy ramo dahil doon nakasalalay ang lakas ni Buyong. Sabay nilang hinanap ang baboy ramo upang mailigtas ang kanilang ama. Maranugan, nandito na ang baboy ramo! Dinakip nila at pinatay ang baboy ramo dahil dito daw nakasalalay lahat ng lakas ni Buyong. Kinain nila lahat ng loob ng baboy ramo. Pagkatapos nilang kainin ang loob ng baboy ramo, bumalik sila sa teritoryo ni Buyong upang siya ay hamuning muli. Nilabanan nilang muli si Buyong hanggang ito'y kanilang napatumba. Itay, halina tayo, tumakas! Itay, dito! Halina't ikaw'y dadalhin sa aking tahanan. Dinala nila si Diwata Yawa sa kanilang bahay at doon sila namuhay ng mapayapa. At doon nagtatapos ang kwento ni Labaw Dunggon. Maraming salamat sa inyong panonood. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong walang tigil na pagsuporta sa aming istorya.